Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagpapanganak kay Jesucristo. Si Maria, ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot ng tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sinupo ang lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi, Father. Napakaseryoso natin ngayong gabi. Hindi pa nakamove on sa ating sobrang saya, sobrang tuwa sa Christmas party natin. May mga hangover pa. Sa ating misa, we always sing this song as we prepare for the coming of the Lord. We recall our faults and beg His mercy. Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy. It is a preparation of oneself, asking God's forgiveness, asking God's mercy and pardon. It is a good preparation to receive Christ in our life, to embrace Jesus sa ating buhay. Napaka-importante nito as we also preparing for the coming of our Savior, Jesus Christ. Now, let us ask ourselves, if I want to follow Jesus, embrace Jesus, and accept Jesus in my life, what kind of person that I would like to become? What kind of person that I would like to be? That I would like to become? Marami tayong mga iniidolo ng mga tao, iniidolo ng mga santo na gumagawa ng mabuti, na gumagawa ng mga marangal na trabaho. Iniidolo natin. So marami tayong mga paborito na santo like Mother Teresa, Saint John Paul, of course, Mother Teresa, she really lifted up the poor, the lives of the poor. And of course, Saint Francis of Assisi, he humbled himself, ibinenta ang kanyang mga ari-arian at namuhay to live simple life. Of course, my favorite saint, Saint Teresa of the Child Jesus, she said, do all things with love.
she did also her mission, to pray for all missionaries, to inspire all religious men and women. Kayo rin po, mayroon kayong mga iniidolo ng mga santo. Saint Michael, San Miguel. Yung iba sa mga bata, anong paborito mong santo? Si Santa Claus, Saint Nicholas. Lahat po tayo mayroon tayong iniidolo, pero hindi natin yun sinasamba. Sila rin ay mga modelo sa ating buhay. Now, what kind of person that I would like to become, nasa inyo niya yan. Kung paano ninyo sundin, kung paano ninyo hamunin yung sarili ninyo sa pamamagitan ng mga tao na sinusunod natin, iniidolo natin. What kind of action, second, what kind of action that I would like to perform? Ano yung mga pwede kong maibahagi para sa ikakakabuti ng aking community, para sa ikakakaunlad ng aking pamilya, sa ikakabuti ng aking society. What kind of action that I would like to perform? So dalawa po ang pwede nating pagnilay-nilayan. What kind of a person that I would like to become and what kind of action that I would like to perform. So this is a good preparation also, na mayroon pa tayong ilang araw na pagnilay-nilayan natin. Sa pag-uwi natin, pwede natin sabihin, tanungin yung ating sarili. Ako ba ang isang tao na kahit pagod, ay patuloy na umaasa, na mayroong pag-asa? Ako ba ang isang tao na mapagmahal, kahit na ako ay patuloy nagmamahal, kahit na ako ay nasasaktan? I still believe na, do I still believe na sacrifice is the essence of love? Sacrifice is the essence of love. The more we sacrifice, the more we love. Doon natin na-appreciate yung pag-ibig ng tao, ang pagmamahal ng tao. So ganun din po. Ganun din po ang ipinakita ni San Jose. He sacrificed a lot in our gospel. He sacrificed a lot for Mary. Alam po natin, ang mga angkan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi perfecto, narinig natin yun. Kaya, if you commit adultery, you were papatayin kanila, through babatuhin kanila hanggang sa mamatay ka. So napaka-delikado ang buhay ng ating mahal na ina. Napaka-delikado ang buhay ni San Jose. Pero sa katapusan, sa pinaka-last part ng ating Ebanghelyo ngayon, maririnig natin sa kabila ng mga kakulangan ng pamilya, sa kabila ng kakulangan ng tao, sa kabila ng mga kasalanan ng tao, God is with us. Yung sabihin natin na yung assurance, kahit mayroon di tayo perfecto, mayroon tayong kakulangan bilang tao, nandoon yung assurance na mayroon tayong tinatawag na Emmanuel. God is with us. So, alam po natin na si Jesus ay Emmanuel, na nasa atin ang Diyos. Alam po natin na ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ito idea lamang or an ideology. He is truly God with us, who witnessed the love of God, the love of the Father. As we all know that Jesus is the image of the invisible God. Siya ang mukha ng Diyos na hindi natin nakikita, but still, through His presence and His Spirit, naramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos. Naramdaman natin na mayroong pag-asa. Naramdaman natin na mayroong pananampalataya at kaligayahan sa ating buhay. Kahit tayo ay we struggle a lot, as human being, we encounter a lot of trials, challenges in life, suffering, but still, ang Diyos nananahan pa rin sa ating buhay. Amen? Amen. Sabi nila,
Yung ibang tao natatakot silang makagawa ng kasalanan. Pero mas matakot tayo na mawala ang Diyos sa ating buhay. Alam po natin yan, God is always in us. Matatakot tayo pag wala ang Diyos sa ating buhay. Bakit? Pag wala ang Diyos sa ating buhay, hindi natin maalala kung paano magdasal. Walang pananampalataya, walang pag-asa, at walang pag-ibig. So napaka-importante. Because we are all the temple of the Holy Spirit. We are all the temple of God. We are also the bearers of Christ, Christopher. So I hope and I pray, no? Yun lang ang ating maialay sa ngayon kung sa Christmas, before Christmas, kung paano natin maialay ang ating sarili. Kung paano natin ialay sa Diyos ang ating pananampalataya. So, in this moment of prayer, in this moment of our reflection, nagre-reflect po tayo, ayaw pa na pray na matatanggap natin ang kapayapaan. Kung matatanggap natin yung kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos, reconciliation. Yun naman talaga ang pinaka-purpose ng Diyos Ama kung bakit niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak to have reconciliation between Him and human being. So napaka-importante. So, my brothers and sisters, we really need this message, no? The message of Emmanuel in our life. So paano natin ibahagi itong Emmanuel sa ating buhay? Paano natin maibahagi ang Emmanuel na kung saan God is with us? Nasa atin ang Diyos. So sa pamamagitan ng, of course, yung tinatawag natin na theology of presence, dito sa Japan napaka-importante ito. Kahit hindi natin sasabihin na tayo ay Katoliko, alam ng tao na tayo ay Katoliko, or tayo ay Kristiyano, alam ng tao na tayo ay Kristiyano. Bakit? Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Kahit kunting hawak lang, alam ng mga inaalagaan natin, animahanin kay Anime, kay Faith Gladys. Kunting hawak lang, maramdaman nila yan ng Diyos ay buhay, ang Diyos ay pag-ibig. Sa mga kabataan na tinuturuan natin, alam nila yon. Sa mga co-workers natin, sa mga customers natin, sa mga kasama natin sa mga trabaho. Alam nila yan na God is with us. God is alive. Kahit hindi nila sasabihin. No? Kaya, one time, no, when I was in Mindanao, may mga, of course, hindi maiwasan na mayroong mga tao gutom. Gutom na gutom, wala makakain. Pero, sa mga bundok na nadadaanan ko, kunting hawak lang. No? Umaaliwalas yung mga mukha ng mga matatanda na walang kain. Try nyo yun. No? Umaaliwalas. Bakit? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng presensya ng Diyos na nasa atin. God is with us. Amen? Amen. Totoo po yun. Kahit yung nasabi ko before, kahit konting kamusta lang, no? Kamusta ka? Minsan umiiyak. Umiiyak sila. Yung mga kaibigan natin. Bakit? Kamusta is a way of concern. Kamusta ka? Hindi natin alam ang pinagdadaanan nila, pero sa word na kamusta, maaliwalas ang mukha ng isang tao. Dahil naramdaman nila na mayroong Diyos sa pamagitan ng kanilang pananampalataya. Amen? Amen. I hope and I pray your Emmanuel will be your strength. Your Emmanuel will be your hope. Your Emmanuel will be a sign of love sa ating community. At ang iyong Emmanuel ay palaging dala-dala nyo kung saan tayo makapunta. Amen. Amen.